Chapter 61. Kinabukasan, pinabalik ni David si Lily sa paaralan at naglipat ng 100 milyon sa kanyang bank card. Sinabi niya sa kanya na gastusin ito ayon sa gusto niya, at sabihin sa kanya kung kailangan pa niya. Sinabi pa niya kay Lily na ibunyag ang maliliit na impormasyon sa kanyang mga magulang kung angkop. Pagkatapos ay pinaandar niya ang kanyang Bugatti Veyron pabalik sa River City. Ang Lake City ay humigit kumulang 1,000 kilometro ang layo mula sa River City, kaya nagpasya si David na doon na lang magmaneho. Ang kotse ay mataas ang kalidad, ang pinakamataas na kalidad kahit na. Kaya, makatuwiran na maging mas magastos. Kasama ng pambihirang husay sa pagmamaneho ni David, ang Bugatti Veyron ay mabilis na tumawid sa dumaraan na lane. Sa wakas ay dumating ang sasakyan ni David sa mga kalsada ng River City. Binigyan niya ng maraming pag-iisip ang nangyari sa nakalipas na 2 araw. Si Andy ang tumulong sa pag-aayos ng parehong aksidente ng kanyang pinsan na kapatid sa dazzling KTV at tumayo para sa kanya nang mabuli siya sa charity banquet. Maaaring mayroon siyang walang limitasyong halaga ng pera, ngunit tila pera rin ang mayroon siya. Hindi siya maaaring umasa sa ibang tao upang malutas ang kanyang mga problema magpakailanman. Not to mention that you and Andy might even set their eyes on his money kapag nalaman nilang wala siyang makapangyarihang pamilya na sumusuporta sa kanya. Sa makatuwid, ang kailangan niyang gawin ngayon ay pahusayin ang kanyang lakas at palakasin ang kanyang kapangyarihan. Salamat sa kanyang walang limitasyong kayamanan, hindi magiging napakahirap na buuin ang kanyang kapangyarihan. Ang tanging isyu niya ay ang paghahanap ng mga taong tapat sa kanya. Nagtagal ito, ngunit kailangan niya ang kapangyarihang ito sa lalong madaling panahon. Susunod, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang mga lakas. Tiningnan niya ang panel at nalaman niyang mayroon pa siyang 200 marangyang puntos. Ibig sabihin, ang 100 milyon na naibigay niya kahapon o ang 100 milyon na inilipat niya kay Lily ngayon ay hindi nakakuha sa kanya ng anumang marangyang punto. Dahil ang pagpapadala ng pera sa mga tao ay hindi nakakuha sa kanya ng marangyang puntos, ibig sabihin ba nito ay makakakuha lamang siya ng marangyang puntos sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagay? Gayunpaman, nakakuha siya ng marangyang puntos nang mag-donate kami ng 11 bilyon sa SCC. Dahil sa donasyong iyon ay nagkaroon siya ng pagkakakilanlan ng isang high-tier na miyembro, kaya nangangahulugan ito na ang mga donasyon ay maaaring makakuha sa kanya ng marangyang puntos hanggat nakakuha siya ng katumbas na halagang ginastos. Parehong nasa 50 puntos ang kanyang body and mind stats na, ayon sa paglalarawan ng system, ay medyo malakas dahil ang kanyang body stats ay tumaas mula 18 hanggang 50 points. Naniniwala si David na ang kanyang kasalukuyang pangangatawan ay dapat na nasa paligid ng mga taong madalas mag-ehersesyo kahit na hindi pa niya ito nasusubok. Iniisip niya kung ano ang mangyayari kung itinaas niya ang kanyang body stats sa 100 puntos, 200 puntos, 500 puntos, o kahit 1,000 puntos. Magiging superhero ba siya? Ito ay isang bagay na kailangan niyang dahan-daang malaman. Ang pagtataas ng mga istatistika ng isip ay nagpatala sa kanyang sentido at nilinaw ang kanyang isipan, kaya kailangan din niyang pahusayin iyon. Sumunod ay ang kanyang kolom ng kasanayan. Kasalukuyang mayroong 5 kasanayan sa kolom. Siya ay may tig 10 puntos sa pagmamaneho, komposisyon ng kanta, pagsulat ng lyrics, pagganap, at mga kasanayan sa piano. Lahat ito ay antas ng eksperto ayon sa paglalarawan. Aisenano can add as many skills to his column as I want, tapos baka matutunan ko din yung 18 dragon. Theme ng punches, walang masamang subukan. Dahil doon, nakahanap si David ng isang lugar ng serbisyo at inihinto ang kanyang sasakyan upang subukan at alamin ang 18 dragon theme ng punches. Magiging kahangahangang kung talagang matutunan ko ito. Ako ay nasa sabik, ako ay magiging pinakamahusay na manlalaban sa mundo. Magdagdag ng 18 dragon theme punches sa kolom ng skill. Pagsubok sa display ng panel. Hindi ko maalala na nangyari ito noong huling beses na sinubukan kong magdagdag ng mga puntos. Sa sandaling iyon, narinig ni David ang isang boses na umalangaw sa kanyang isipan. Hindi nakita ng system ang skill 18 dragon theme punches sa kasalukuyang mundo ng host. Nabigo ang pagdaragdag ng puntos, 10 marangyang puntos ang ibabawas. *6. Alam kong hindi ito gagana. Kung tutuusin, nobela pa lang.
Walang ibang pagpipilian si David kundi tanggapin ang katotohanan. Nang ipagpatuloy na ni David ang kanyang paglalakbay, naramdaman niyang umaaray ang kanyang sasakyan. Natigilan si David. What the F***, may nabangga lang ba sa likod ng kotse ko? Mabilis siyang lumabas para tingnan. Gaya ng inaasahan, nakita niya ang isang BMW na nakadikit sa likuran ng kanyang Bugatti Veyron. Inilibot ni David ang tingin sa paligid. Inihinto nga niya ang kanyang sasakyan sa service area, kaya kasalanan ito ng kabilang partido. Ang kanyang kapalaran ay kakilakilabot. Matapos mawala ng 10 bonggang puntos, may nabangga sa likuran ng kanyang bagong Bugatti Veyron. Tiningnan niya ng mabuti at nakahinga ng maluwag sa loob nang mapagtanto niyang hindi naman matindi ang pinsala. Hoy! Paano ka huminto sa gitna ng kalsada? Nasa gitna ka ng kalsada. Bumaba ng kotse ang isang babaeng nasa edad 30s at sinigawan si David. Miss, pinahinto ko yung sasakyan ko sa service area. Ikaw ang nakabangga sa sasakyan ko, kasalanan mo ito. Sinabi ni David sa babae. Kasalanan ko. Ikaw ang nagpahinto ng sasakyan sa gitna ng kalsada. Kasalanan mo ito. Sa tingin mo mas magaling ka sa akin dahil lang sa nagmamaneho ka ng sports car. Sino ang nakakaalam, baka hindi sa iyo ang kotse na iyon at nirentahan mo lang. Tingnan mo ang ginawa ng sasakyan mo sa BMW ko. Sinasabi ko sa iyo, walang paraan na papayagan kitang umalis hanggat hindi ka nagbabayad ng kabayaran. Chapter 62. Noong una, binalak ni David na iwanan ang isyu dahil ito ay isang maliit na gasgas lamang, at ang mga bayarin sa pagkumpuni ay hindi nababahala sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inasahan na makakatagpo siya ng ganoong taong mayabang. Mabuti, kung gayon, hindi ako mag-aaksaya ng lakas sa pakikipagtalo sa isang tulad nito. Tatawag na lang ako ng pulis. Ang malakas na boses ng babae ay umaakit sa maraming dumadaan. Kasalukuyang holiday ng araw ng paggawa, kaya maraming sasakyan sa kalsada. Nang makita nila ang isang kotse na bumangga sa likurang bahagi ng isang Bugatti Veyron, maraming tao ang lumipat sa lugar ng serbisyo upang obserbahan. Ano ba, Bugatti Veyron yan? Ang kotseng iyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30 milyon. Kahit na ang muling pagpipinta ay nagkakahalaga ng ilang daang libo. Mahal kaya, dahil ito ay isang rear-end na banggaan, ang BMW ay kailangang kumuha ng buong responsibilidad. Kahit na ibenta nila ang kanilang BMW, baka wala silang sapat na pambayad sa pag-aayos. Buntong hininga, hindi ko kayang bayaran ang pagpapaayos ng ganoon kamahal na sasakyan. Iiwas ako sa mga sasakyang tulad nito sa hinaharap. Hoy, hey! Hey! Anong pinagsasabi niyo? Wala ba sa inyo ang may mas magandang gawin? Nang marinig siya ni David, naunawaan niyang nandito lang ang babaeng ito para makipagtalo. Maya-maya pa ay dumating na ang traffic police sa pinangyarihan. Matapos tingnan ang eksena at ang mga kamera sa lugar ng serbisyo, sumang-ayon sila na ang BMW ay dapat magkaroon ng buong responsibilidad para sa banggaan. Sa puntong ito, natahimik ang driver ng BMW. Well, miss, dahil napagkasundoan nila na dapat mong tanggapin ang buong responsibilidad, kailangan kong sabihin sa iyo na ang kotse ko ay isang limited edition na Bugatti Veyron. Mayroon lamang 8 sa kanila sa buong mundo, na may opisyal na presyo na 60 milyon, kahit na ang presyo sa merkado ay humigit kumulang 80 milyon ngayon. May maliit na gasgas sa likuran, kaya hulaan ko na aabutin ito ng hindi bababa sa 1 milyon para sa pag-aayos. Paano mo planong bayaran ito? Huminga ng malamig ang audience na nagtipon-tipon para magtsismisan nang marinig ang pag-angkin ni David. 80 milyon. At ang isang simpleng gasgas ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 milyon upang ayusin. Na-refresh nito ang pananaw sa mundo ng karamihan. Hindi nila maintindihan ang mundo ng mayayaman. Ano, kahit 1 milyon? Imposible yun. Iyan ay isang scam. Isang scam. Hanapin mo ito sa iyong telepono at tingnan kung scam ba ito o hindi. Hinanap ito ng babae sa kanyang telepono at agad na nataranta nang makita ang presyo. Wala akong pera sa iyo. Buhay ko lang ang kaya kong ibigay sa iyo, patayin mo ako. Ang babaeng ito ay nagsimulang kumilos ng walang kahihiyan. Hindi pa siya nakakita ng taong ganito kawalanjiya. Miss, kung wala kang pera, kailangan kong mag-apply ng distraint warrant.
Sa oras na iyon, ang iyong bahay at kotse ay isusubasta at ikaw ay makukulong ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Any thoughts? Ikaw, ang babae ay masyadong nabigla upang magsalita, at ang kanyang kutis ay namutla sa takot. Ang mga tao sa paligid, gayunpaman, ay tuwang-tuwa. Mister, pwede bang wag mo nang kunin ang nanay ko? Pakiusap, hihingi ako ng tawad sa ngalan ng aking ina. Babayaran kita paglaki ko at kumita ng mas malaki, okay, please. Tumingin si David at nalaman niyang may isang batang babae na nasa 5 taong gulang ang yamakap sa kanyang pantalon nang hindi niya nalalaman. Hoy, buddy, nanay mo ba siya? Tinuro ni David ang babae. Ma'am, mabait ba siya sa iyo? Siya ay, sinaktan ka ba niya? Sinatamaan ni nanay kapag masama si Annie, pero hindi sinasaktan ni nanay kapag mabuting babae si Annie. Malaki ang utang ng nanay mo sa akin. Natatakot ka ba? Hindi ako. Basta mag-aral ako ng mabuti at mag-ipon ng pera kapag nagsimula akong magtrabaho, mababayaran kita, mister. May hawak ka bang pera? Oo. Inilabas ng batang babae ang isang $10 na papel mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay David. Ito lang ang meron ako ngayon. Kinuha ni David ang $10 at tumayo, pagkatapos ay tumalikod para bumalik sa kanyang sasakyan. Habang naglalakad siya, sinabi niya, ano ang problema ng mga tao ngayon? Siguro dapat kang matuto sa sarili mong anak, Ham. Binuksan niya ang mga pinto ng sasakyan at ini-start ang ignition, saka tinapakan ng accelerator at kumari pa ng takbo. Holy she asterisk T, ayaw ba niya ng repair fees? Hindi bababa sa $1,000,000 iyon. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip ng mga mayayaman? Fair na, dapat tayong manganak ng isang anak na babae, pagkatapos ay hindi na natin kailangang magbayad ng kabayaran kahit na pagkatapos na kumatok sa mga mamahaling sasakyan. Chapter 63, River City. Inihatid ni Pearl ang Porsche 911 pabalik sa South River International Residence pagkatapos ng trabaho. Bago siya makapasok sa gate ng South River International Residence, bigla siyang napatigil. Tiningnang mabuti ni Pearl ang mga taong hamarang sa kanya at natagpuan ang kanyang mga magulang, ang kanyang kapatid na si Sam, at 3 pang estranghero na hindi niya nakikilala. Anong ginagawa nila? Dito, mabilis na bumaban ng sasakyan si Pearl. Mo, Dad, Sam, anong ginagawa niyo dito? Paano pa namin malalaman na nagmamaneho ka talaga ng magandang kotse at nakatira sa isang mansyon sa malaking lungsod habang nagtatrabaho kami hanggang sa kamatayan sa bahay? Sabi ng nanay ni Pearl na si Lay. Nay, hindi ito ang iniisip mo. Pag-aari ng amo ko ang kotse na ito. Paliwanag ni Pearl. Ang boss mo, hinahayaan ka ng boss mo na magmaneho ng kotse niya araw-araw. Bakit ikaw, ha? Bakit wala ng iba? Mom, pwede ba tayong mag-usap sa ibang lugar? Saan kayo tumutuloy? Makukuha kita ng 2 kwarto sa hotel. Wala akong pupuntahan. Gusto kong manirahan sa loob. Huwag mong subukang magsinungaling sa akin, binabantayan ka ng kapatid mo nitong mga nakaraang araw at alam niyang sa loob ka nakatira. Sabi ni Lay sabay turo sa South River International Residence. Nay, tirahan iyon ng amo ko. Hindi ko kayo basta-basta isasama sa loob. Bullsh asterisk T. Anong boss? Boyfriend mo yun di ba? Kaya naman kaya mong magmaneho ng kotse niya at tumira sa bahay niya. How dare you forget about your parents just because you found yourself a boyfriend? Kukuha ako ng isang pahina sa rulebook ng pamilya at tuturuan kita ng leksyon. Sabi ng tatay ni Pearl na si Billy habang tinataas ang kahoy na stick kay Pearl. Hindi inaasahan ni Pearl na bigla siyang sasampalin ng kanyang ama. Agad na tumulo ang luha sa kanyang mga mata sa sakit nang tumama ang stick sa kanyang braso. Nakaramdam siya ng mali. Siya ay nabubuhay sa kaunting gastos para lamang matustusan ang kanyang pamilya at binayaran pa ang mga gastos sa pamumuhay ni Sam sa unibersidad. Nagpapadala siya ng $20,000 sa kanyang pamilya bawat buwan, na halos lahat ng pera na kinikita niya sa mga taong ito. Gayunpaman, ngayon siya ay sumasailalim sa isang masamang pagsaway. Gayunpaman, wala siyang magagawa dahil sila ang kanyang pamilya. Wala siyang ibang choice kundi dalhin silang 6 sa international residence. Naisip ni Pearl na dahil public holiday iyon, si David ay nasa kanyang bayan sa halip na River City.
Natigilan ang 6 na bisita nang makapasok sila sa residence. Kahit sa telebisyon ay hindi sila nakakita ng ganitong karangyang bahay. Masyadong natigilan ang buong pamilya ni Minnie para makapagsalita. Naisip nila na ang kanilang mga kondisyon sa pamumuhay ay medyo maganda kaya't minamaliit ang mga Warner, na nakatira sa nayon. Ngayon lang nila napagtanto kung gaano sila ka-close. Ang mga magulang ni Minnie ngayon ay tumingin kay Sam ng may kagalakan sa halip na sama ng loob. Kung ang kanyang kapatid na babae ay maaaring manirahan sa isang magandang tuluyan, kung gayon si Sam mismo ay hindi rin malayo. Sobrang engrande dito, perlas, ang mga dekorasyon, ang tanawin. Mas maluho pa ang lugar na ito kaysa sa napapanood natin sa telebisyon, sabi ni Sam habang naglalakad papunta sa mga floor-to-ceiling na bintana. Sinimulan niyang isipin kung ano ang magiging buhay niya dito araw-araw. Napakalaking bahay, kaya dapat walang problema sa bahay nila ni Minnie. Hindi nagtagal ay nawala ang mga bisita sa kanilang daydream. Noong una ay nakaramdam sila ng kawalan sa lugar sa bahay na ito ngunit agad silang nakahinga ng mapagtanto nila na ito ang bahay ng kanilang anak, at sa makatuwid ay isang extension ng kanilang sarili. Sa sandaling ito, nagtanong si Pearl, "So, Mom, Dad, ano ang ginagawa mo rito?" Itinuro ni Billy si Minnie at ang kanyang mga magulang at ipinakilala sa kanila. Si Minnie ito, ang kasintahan ng kapatid mo, at ito ang mga magulang ni Minnie. "We are planning to arrange your brother's marriage, kaya bigyan mo na lang kami ng 5 milyon para mabili siya ng bahay at kotse." Gustong tumawa ni Pearl sa kakatawa nitong lahat. Ang kanyang ama ay isang magsasaka sa buong buhay niya kaya malamang na hindi siya humingi ng 5 milyong dolyar ng tahasan. Baka hindi niya alam kung magkano ang kayang bilhin ng 5 milyon. Kaya, ang 5 milyon ay dapat na ideya ni Sam. "Wala akong ganoong uri ng pera," sabi ni Pearl. "Kung ganoon magkano ang balak mong ay ambag?" tanong ni Billy. Naramdaman din niya na sobra na ang 5 milyon nang imungkahi ni Sam ang halagang ito. Hindi ako mag-aambag kahit 1 sentimo. Chapter 64, Ano? Gusto mo ba hampasin ulit kita? Umungol si Billy. "Maaari mo akong bugbugin hanggang mamatay ngunit hindi kita bibigyan ng kahit 1 sentimo. You damned girl. You're trying to anger me and give me a heart attack, di ba? I don't care, you're going to give us the money whether you like it or not." Tinuro ni Billy si Pearl at pinagalitan. Namuo ang mga luha sa galit sa mga mata ni Pearl habang sinisigawan niya ito, "Palagi mo siyang pinapaboran dahil lang sa bata siya. Ibinibigay mo sa kanya ang lahat ng iyong makakaya, habang kailangan kong kumita ng sarili kong pera para bayaran ang aking sarili. Bayad sa unibersidad. Ano ang ginawa mo para sa akin? Uniform pera. Gusto niyang mag-aral ng university, pero hindi namin kayang bayaran. Fine, hihiramin ko siya ng pera at dahan-dahan kong ibabalik sa pamamagitan ng pag-iipon hanggat maaari upang mapuntahan sa kinikita ko. Kaunti lang ang ginagastos ko, posible sa aking sarili. Alam mo ba kung anong uri ng buhay ang aking nararanasan? Ang aking trabaho ay naging mas mahusay pagkatapos, at ako ay nag-iingat lamang ng isang maliit na bahagi ng aking mga kita para sa mga gastusin sa pamumuhay. Pinauwi ko ang lahat sa iyo, kaya ano pa ang gusto mo sa akin? At ikaw, brat, ano ang natutunan mo sa unibersidad, ha? Ni 1 onsa ng pasasalamat ang ipinakita mo, at ngayon gusto mo ng 5 milyong dolyar mula sa akin. Ano ang kinukuha mo sa akin, isang ATM? Hayaan mo akong malinawan ang sarili ko, sa iyo ngayon, hindi ko na kayo bibigyan ng kahit 1 sentimo mula ngayon. Napakatagal na itinago ni Pearl ang bote na ito sa loob. Hindi pa siya nakilala bilang isang taong may halaga sa bahay kahit gaano pa siya kahusay na gumanap, lahat dahil ipinanganak siyang babae sa halip na lalaki. Hindi mahalaga kung nakakuha siya ng unang pwesto sa bawat pagsusulit, dahil ang kanyang mga magulang ay hindi kailanman magtitiis sa kanya ng anumang papuri o pagkilala. Si Sam, gayunpaman, ay nahuhulog sa pagmamahal at pag-aalaga ng kanilang mga magulang kahit gaano pa kalaki ang problemang naidulot niya. Ang kailangan lang gawin ni Sam ay sabihin sa kanya, at siya ay agad na mabubugbog. Nang makapasok siya sa unibersidad, muntik na siyang mag-drop out dahil ayaw bayaran ng kanyang mga magulang. Sinabi nila na hindi na kailangang mag-aral ng mga babae dahil ikakasal na sila, kaya maaari na rin siyang magsimulang magtrabaho upang tumulong sa pagpapakain sa pamilya.
Kung hindi dahil sa sponsorship ng kanyang guro at sa kanyang part-time na trabaho, baka hindi siya makapagtapos sa wakas. Ngayon ay dumating ang kanyang mga magulang upang humingi sa kanya ng $5 milyong para sa kasal ng kanyang kapatid. Saan niya kukunin ang 5 milyon? Maaaring nakakuha siya ng promosyon, ngunit hindi sinabi ni David ang anumang bagay tungkol sa pagtaas ng sweldo. Ang biglaang pagsabog ni Pearl ay nagpatahimik sa lahat ng naruroon. Lalo na sina Leigh at Billy dahil ang madalas nilang masunurin na anak na babae ay bigla silang binalikan. Saglit silang natigilan para makapagsalita. Wala akong pakialam. Hindi kami aalis sa lugar na ito hanggat hindi mo binibigyan ng pera. Walang hiyang sabi ni Leigh. Kung ganun, baka sabihin ko na sayo ang totoo. Naawa naman ang amo ko, kaya pinatira niya ako dito. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng bahay na ito? Hindi na sila hinintay ni Pearl na hulaan bago niya sinabi ang sagot. 400 milyon. 400 milyon. Maging, Diyos ko, Vice 4H. Hindi nila alam kung magkano ang 400 milyon, ngunit sapat na ito upang makabili ng isang buong kalye sa kanilang bayan. Tumanggi pa silang maniwala nang sabihin ni Sam na ang bahay na tinitirhan ni Pearl ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 milyon. Walang paraan ang isang bahay ay maaaring magastos ng ganoon kalaki. Ngayon lang nila napagtanto na ang 50 milyon ay napakaliit. Alam mo ba kung magkano ang 400 milyon? Anumang bagay sa bahay na ito ay sapat na upang makabili ng isang buong bahay sa bahay. Kung hindi ka aalis, gagawa ako. Huwag mo lang akong sisihin kapag dumating ang mga security guard dito at sinimulang kunin kayong mga tao para sa pagnanakaw. Ang pagsira at pagpasok sa isang lugar na kasing taas ng klase na ito ay maaaring mapunta sa iyo sa paligid, 10 taon sa bilangguan, alam mo. Tumalikod na si Pearl para umalis nang matapos siyang magsalita. Tumigil ka nga dyan. How dare you rebel against US, you damned girl. Tumayo si Billy para hampasin si Pearl, pinigilan lang ni Leigh. Dad, mula pa noong bata pa ako, never mo akong tinawag na kahit ano maliban sa, damn girl, you know. I'm your daughter, yet I mean less to you than those beggars outside, naiiyak na sabi ni Pearl, mata. Nagulat din si Sam. Noong una ay naisip niya na hanggat tinawag niya ang kanyang mga magulang, ibibigay sa kanya ni Pearl ang anumang gusto niya. Ganyan palagi ang mga bagay, pagkatapos ng lahat, ngunit ang mga bagay ay hindi naaayon sa plano sa pagkakataong ito. Pearl, tayo, shut up. Alam ko kung ano ang binabalak mo. Pinatawag mo sina nanay at tatay para mapilitan ako sa pressure nila, di ba? Ilang taon ka na ngayong taon ha? Hindi mo ba kayang kumita ng sarili mong pera na pambayad sa sarili mo? Kasal, WPS. Oh. Hindi na sila pinansin ni Pearl at naglakad patungo sa pinto. Agad namang tumayo ang iba sa kwarto para sundan siya. Hindi sila tagalungsod at walang sinumang maaring humingi ng tulong sakaling makulong sila sa loob ng 10 taon. Saktong pagdating ni Pearl sa pintuan, bumukas ang mga pangunahing pinto mula sa labas. Chapter 65. Madilim na nang dumating si David sa River City. Mas maaga pa sana siyang dumating kung hindi siya na-hold up sa kalsada. Dahil sa pagod, bumalik siya sa South River International Residence at binuksan ang mga pinto sa kanyang tahanan. Para lang makita niya si Pearl na namumulang mata na malapit nang umalis. Ha, Miss Pearl, anong mali? Lalabas ka ba? Pagkatapos ay nakita niya ang mga taong nakatayo sa likod ni Pearl. Sino sila? Pakiramdam ni Pearl ay nanikip ang dibdib niya nang makita si David. Di ba nagbakasyon siya? Bakit siya bumalik agad? At ngayon din sa lahat ng panahon. Paumanhin, Mr. Ladell. Ang mga taong ito ay mga miyembro ng aking pamilya. Dumating sila para bisitahin ako mula sa bahay, naisipan ni Saul na dalhin ko sila dito para maupo. Ipapakita ko kaagad sa kanila, kinakabahang sagot ni Pearl. Natatakot siya na baka magalit si David. Kahit sino ay magagalit na malaman na ang mga random na tao ay pumasok sa kanilang $400 milyong na bahay habang sila ay nasa labas. Saan ka pupunta masyado ng gabi? Maraming kwarto dito, bakit hindi na lang magpalipas ng gabi? Tanong ni David. Inisip ni Pearl ang kabigatan ng issue. Ang mga bahay ay sinadya upang tumira pa rin. Maraming silid sa bahay na ito, at tiyak na mapaglagyan ng 6 na bisitang ito. Hindi naisip ni David ang pabahay sa kanila.
Hindi, ayos lang, Mr. Ledel. Nag-ayos na ako ng mga kwarto sa hotel para sa kanila, kaya ako ay putol ni Billy kay Pearl, you must be this damn girl's boyfriend, ha? Magkasama na kayo, so might as well magpakasal sa lalong madaling panahon. Maaaring isa lang kaming hamak na pamilya, ngunit may mga tamang ritual pa rin na dapat gawin. Hindi kami humihingi ng marami, 10 milyong dolyar lang, at isang bahay at kotse para sa iyong kapatid sa River City. Hindi naman kailangang masyadong mahal, at kung kaya mo namang bumili ng ganoong kamahal na bahay, sigurado akong walang halaga sa iyo ang mga kahilingang ito, di ba? Natigilan si David. Moldeta na babae, si Pearl ba ang tinutukoy niya? Anong klaseng ama ang tumatawag ng ganyan sa sarili niyang anak? At napagkakamalan niya akong boyfriend ni Pearl. Ngunit kung isa sa alang-alang na nakatira kami sa iisang bahay, sa palagay ko ay makatuwiran na iniisip ng mga tao na magkasama kami. Wala namang malilinaw sa hindi pagkakaunawaan, di ba? Ngunit 10 milyong dolyar, at isang bahay at kotse sa River City. Bakit parang ipinagbibili niya ang kanyang anak? Sinulyapan ni David si Pearl ngunit hindi ito umimik. Kumabog ang dibdib ni Pearl at takot na tinitigan ang ama. Walang tigil ang pagpatak ng luha sa kanyang mukha habang sumisigaw siya ng, "Tatay! Tumigil ka sa kalokohang yan. Paanong kalokohan yan? Magkasama na kayo, ano ang hindi malinaw dito? Sino pa ang papakasalan mo kung hindi kanya gagawing asawa? Paano mo inaasahan na mabubuhay tayo ng may dignidad sa ating tahanan?" Pabulaanan ni Billy. Sir, boss lang ako ni Miss Pearl, hindi ko siya boyfriend. Hindi napigil ang sabihin ni David. Boss, anong uri ng amo ang nakatira sa kanilang empleyado? Ayaw mo lang managot, di ba? Tanong ni Billy. Natahimik si David. Hindi lang naresolba ang hindi pagkakaunawaan, ginawa rin niyang target ang sarili. Napagtantong hindi makikinig si Billy sa anumang paliwanag niya, nanatiling tahimik si David. Tatay, please lang tumigil ka na sa pagsasalita. Sinusubukan mo bang guluhin ako? Maluha-luha na sigaw ni Pearl kay Billy ay sa kanyang mga mata. Perlas, tinutulungan ka ni Dad dito. Putol ni Sam. Tuwang-tuwa siya ngayon. Ngayong hiniling ng kanyang ama sa kanyang ate at bayaw na bilhan siya ng bahay at kotse sa River City, maaaring makuha niya talaga ang mga bagay na iyon. Hindi banggitin na ang 10 milyong dolyar ay magiging kanya rin balang araw. Kapag mayroon na siyang bahay, kotse, at ipon, hindi na niya kakailanganing magtrabaho. Sa halip, maaari lang siyang magmaneho at tingnan ang tanawin ng lungsod. Excited din si Minnie at ang kanyang mga magulang. Kung matutugunan ang mga kahilingan ni Billy, mas masaya silang hayaan ang kanilang anak na pakasalan si Sam. Uuwi silang may pagmamalaki kung ang kanilang manugang ay may 10 milyong dolyar pati na rin ang bahay at kotse sa River City. Napatingin si Pearl sa ekspresyon ng mga magulang at kapatid. Walang kahit kititing na pagkakasala sa lahat para sa sanhi ng kanyang sakit at kaguluhan. Nandito lang sila para sa pera. Kung si David man ay nasira, alam ni Pearl na gagawin ng kanyang pamilya ang lahat para maghiwalay sila. Ito ang dahilan kung bakit handa silang ibenta ang kanilang anak na babae, at makakuha ng malaking halaga mula kay David nang malaman nilang mayaman siya. Ang tanging inaalala nila ay pera. Hanggat may pera sila, hindi nila inaalala ang nangyari kay Pearl. Sa sandaling ito, biglang naintindihan ni Pearl. Mula nang siya ay isilang, siya ay naging paraan lamang para makuha ng kanyang pamilya ang gusto nila. Walang ibang dapat sisihin si Pearl kundi ang sarili niya. Naisip niya na ang pamilya ang pinakamahalaga, kaya maliit na bahagi lamang ng kanyang kinikita ang iniwan niya para sa kanyang sarili at pinauwi ang iba. Sa sandaling ito ay napagtanto niya na siya ay isang piraso lamang ng plankton sa dagat, na walang mapupuntahan at kung saan siya kabilang. Nanlamig ang kanyang puso, walang ibang salita, tumalikod si Pearl at pumasok sa elevator. Ang gusto lang niya ay umalis sa lugar na ito. Naramdaman ni David na may mali sa sitwasyon, kaya't mabilis siyang sumunod at sumiksik sa elevator nang malapit nang magsara ang mga pinto. Nang wala na silang dalawa, nagbahagi ng nalilitong tingin si Sam at ang iba pa. Hindi nila alam ang gagawin. In the end, they decided to leave the house also since hindi naman sa kanila. Nagbunga ang pananakot ni Pearl, dahil ayaw nilang mapagkamalang magnanakaw at mabalhog sa kulungan.
Chapter 66. Isang parke sa River City. Si David at Pearl ay nakaupo sa tabi ng ilog. Sinabi ni Pearl kay David ang kanyang pinagdaanan sa loob ng mahigit 20 taon. Tahimik na nakinig si David at hindi nagsalita. Mr. Liddell, hindi ba ako tanga? Binibigyan ko sila ng kahit anong gusto nila. Kung wala akong pera, hihiramin ko na lang sa iba at mag-ipon para mabayaran ang utang, tanong ni Pearl nang matapos siya. Miss Pearl, hindi ka tanga. Masyado ka lang sentimental. The more you give, the more they take it for granted, sabi ni David matapos itong pag-isipan. Siguro, ngunit nagpasya akong mabuhay para sa aking sarili sa susunod na ilang dekada pagkatapos kong mabuhay ang unang 20 taon para sa kanila. Miss Pearl, imbitahan mo ang iyong mga magulang sa hotel para sa hapunan bukas. May dapat akong gawin dahil nakarating na sila sa ganito. Kung kailangan mo ng pera, pumunta lamang sa departamento ng pananalapi at kunin ito. Kahit anong desisyon mo, susuportahan kita. Sabi ni David. Salamat, Mr. Liddell. Umiiyak si Pearl habang nakasandaw sa mga bisig ni David. Akala niya ay minamaliit siya ni David dahil mayroon siyang ganoong pamilya, ngunit hindi niya ito pinansin. Hindi niya alam na namatay na ang mga magulang ni David noong bata pa siya, at ang buhay nila ni Tio Tres ay hindi mas maganda kaysa sa kanya. Gayunpaman, kasama niya ang kanyang tita Diana at tita Sally, na nagmahal sa kanya. Walang kasama si Pearl kaya't sumakit ang puso niya. Nasa puso niya ang pinakamabuting interes ng kanyang pamilya ngunit kalaunan ay nalaman niyang ginamit lang siya ng mga ito bilang tool para kumita ng pera. Miss Pearl, iyak mo lahat ng gusto mo. Mas gaganda ang pakiramdam mong iyak mo lahat, sabi ni David habang tinatapik ang likod ni Pearl. Humagulgol si Pearl sa mga bisig ni David ng halos kalahating oras bago bumangon. Nahihiya siyang makitang basa ang dibdib ng damit ni David sa kanyang mga luha. Mr. Liddell, pasensya na, nabasa ko ang damit mo. Ayos lang, Miss Pearl, halika na. Balik na tayo. Bumalik ang dalawa sa South River International Residence. Hindi nagtagal ay napagtanto nilang umalis na si Sam at ang iba pa. Mr. Liddell, hahanapin ko sila. Gusto nang umalis ni Pearl pagkatapos. Gayunpaman, pinigilan siya ni David. Miss Pearl, di ba sabi mo mabubuhay ka na para sa sarili mo simula ngayon? Dapat matuto kang tumanggi. Mas magiging bastos sila kung pupunta ka sa kanila ngayon. Tsaka matanda na sila. Walang mangyayari sa kanila. Sige. Magandang gabi, Mr. Liddell. Pumasok si Pearl sa kwarto niya sabay sabi nito. Akala niya tama si David. Dahil gusto niyang mabuhay para sa kanyang sarili, dapat niyang matutunang tumanggi. Nakahiga si David sa kama. Napatingin siya sa system panel sa harap niya. Host, David Liddell. Balanse, 9,999,668,654,625,465 Katawan, 50, medyo malakas, dagdag. Isip, 50, medyo malakas, dagdag. Mga kasanayan, pagmamaneho, 10 eksperto, dagdag. Mga kasanayan sa piano, 10 eksperto, dagdag. Pag-awit, 10 eksperto, dagdag. Pagsusulat ng lyrics, 10 eksperto, dagdag. Komposisyon ng kanta, 10. Dalubhasa, dagdag. Lavish points, 170. Mayroon siyang 170 marangyang puntos na natitira. Nais niyang mabilis na mapabuti ang sarili. Pagpapasya niya, gumugol siya ng 50 bonggang puntos sa kanyang katawan. Ang body column ay mula 50 hanggang 100. Biglang nakaramdam ng init si David sa buong katawan. Parang gumagapang ang mga langgam sa kanyang kalamnan. Nakaramdam siya ng sakit. Ang pakiramdam ay tumagal ng buong 5 minuto bago nawala. Pakiramdam ni David ay parang kalalabas lang niya sa tubig habang nakababad ito sa kanyang balat. Pagkatapos, kalmado siyang gumugol ng isa pang 50 marangyang puntos sa kanyang isip. Agad na nakaramdam ng antok ang kanyang ulo. Para siyang lasing. Pumikit si David at tahimik na humiga sa kama. Makalipas ang ilang minuto, nakaramdam si David ng matino. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Mukhang nag-improve ng husto ang paningin ko. Medyo short-sighted kasi siya dati. Gayunpaman, may nakita pa siyang lamok sa kisame na may taas na 3 metro. Hindi lang niya ito nakikita,
nakikita rin niya kung aling paa ang gumagalaw ng lamok. Napakaganda. Mabilis na tumingin si David sa panel. Ang kanyang katawan at isip ay umabot na sa 100 puntos, at tila naabot na nila ang pinakamataas na limitasyon. Kahit ang plus sign ay nawala na. Ibig sabihin hindi ko na sila maa-upgrade. Hindi pwede. Hindi ko ma-upgrade ang mga ito sa lalong madaling panahon. Mayroon akong napakaraming pera. Ano ang magagamit ko sa marangyang punto? Pag-upgrade ng mga kasanayan. Di man lang ako makadagdag ng 18 Dragon Taming Punches. Ano ang gagawin ko dito? Alam mo kung ano. Kalimutan mo na. Aayusin ko ito mamaya. Pakiramdam niya ay hindi ganoon kadali ang sistema. Nagising si David na malagkit. Pumunta siya sa pool. Dapat nasa kama na si Miss Pearl. Ano ba naman? Maghuhubad lang ako at tumalon sa pool. Kamangamanghang. Lumangoy siya ng 2 lap at naglinis ng sarili. Lumabas si David at pinagmasdan ang kanyang katawan. Walang mga pagbabago at walang mga kilalang kalamnan. Gayunpaman, naramdaman ni David ang isang puwersa ng pagsabog sa kanyang katawan. Pakiramdam niya kaya niyang pumatay ng baka sa isang suntok. Chapter 67. Kinaumagahan. Tanggapan ng chairman ng Golden Leaf Hotel. Miss Pearl, I'm planning to set up a investment company called East League International, pero wala akong time. Kaya, kailangan ko ng taong pinagkakatiwalaan ko para tulungan akong iset up ang aking team. Sana matulungan mo ako, Mr. Ledell. Natatakot ako na mabaigo ako. Nag-aalangan na sagot ni Pearl. Gusto niyang gawin iyon, ngunit natatakot siya na baka hindi siya sapat at masira ang malalaking plano ni David. Miss Pearl, kaya mo naman. Dapat kang lumampas sa maliit na hotel na ito. Dapat kang lumabas at tingnan ang mundo. Susubukan ko. Sige na. Ang pinakamalaking suporta na maibibigay ko sa iyo ay walang limitasyong mga mapagkukunang pinansyal. Kukunin namin ang sinumang sa tingin mo ay may kakayahan. Kung may nag-aalok sa kanila ng $1,000,000, mag-aalok kami ng 5,000,000 o kahit 10,000,000. Hindi kami natatakot na gumastos ng pera basta't magaling sila. Okay, kailan ako magsisimula? Mas maaga mas maganda. Kung ganoon ay magsisimula na ako bukas. Sige, tawagan mo ang mga magulang mo. Sabay tayong kakain. Pagkatapos ng mga pangyayari kagabi, naisip ni David na nagbago na si Pearl. Dati siyang optimistic at masayahin. Ngayon, siya ay nagiging isang malupit na babaeng negosyante. Sa totoo lang, gusto pa rin ni David ang matandang Pearl, na paminsan-minsan ay nagbibigay sa kanya ng kaunting hindi sinasadyang tukso. Gayunpaman, walang ibang paraan. Magbabago ang mga tao pagkatapos maranasan ang ilang bagay. Sa kabilang side, si Billy at ang iba ay nanatili sa isang regular na hotel. Kinaumagahan, nagtipon-tipon ang lahat at naghintay kay Billy kung ano ang gagawin. Tatay, anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Sam. Anong gagawin natin? Diretso tayo sa hotel niya at hahanapin siya. Pero paano kung ayaw tayong makita ng kapatid ko? Ayaw niya tayong makita. Ipinanganak at pinalaki ko siya all these years, pero ayaw niyang kilalanin ang sarili niyang ama ngayong maganda ang buhay niya. Tapos gagawa ako ng eksena sa workplace niya para hindi niya maitaas ang ulo niya sa harap ng mga kasamahan niya. Oo, gawin natin yan. Hindi ganoon kadaling paalisan tayo ngayong malaki na siya. Tumango si Lay. Walang sinabi ang pamilya ni Minnie, ngunit umaasa pa rin sila na makukuha ni Sam ang tulong ni Pearl. Kung tutuusin, may kinalaman ito sa kinabukasan ng kanilang anak. Papunta ang grupo sa Golden Leaf Hotel, kung saan nagtatrabaho si Pearl, nang tumawag si Pearl at yayain silang pumunta sa hotel para sa hapunan. Tatay, mukhang nakompromiso na si Pearl. Kukunin natin ang bahay at kotse. Masayang sabi ni Sam. Masaya rin si Minnie. Kung ano ang kay Sam ay sa kanya. Magkakaroon din siya ng magarang kotse. Ngumiti din si Billy at sinabing, tignan mo. Ang iyong bayaw ay isang mayamang negosyante na nakatira sa isang bahay na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Hindi niya kayang mag-isa ang ganitong kalaking hotel. Di ba sabi mo manager ni Pearl? Hilingin sa kanya na bigyan ka ng supervisory job. Oo, siya ang general manager. Siya ang may hawak ng pinakamaraming kapangyarihan bukod kay David. Ipapagawa ko sa kanya ang trabaho namin ni Minnie. Hilin ka ng iyong kapatid na babae na itakda ka sa isang supervisory job at ilagay si Minnie sa pamamahala ng pera.
Sa ganoong paraan, mapipigilan natin ang iyong bayaw na makipagrelasyon sa lahat ng kanyang pera, at kayong dalawa ay maaaring makatulong sa iyong kapatid na babae ng kaunti, sabi ni Lay. With that, masaya silang tumungo sa Golden Leaf Hotel. Pagdating sa hotel, dinala sila ng waiter sa private room number 1. Nakaupo na sina David at Pearl sa loob, at nakahain na ang mga ulam. Sa pagtingin sa lahat ng mga delicacy sa mesa, sila ay lumunok ng kaunti. Nakita lang nila ang mga hari sa TV na kumakain ng napakasarap na pagkain. Hindi nila inaasahan ang kanilang sarili na makakain din ng ganoong pagkain. Tito at tita, malayo na ang narating ninyo. Ililibre kita ng kainan ngayon. Tulungan ang iyong sarili. Ipapagawa ko sa kusina kung kulang pa, ani David. Salamat, David. Umupo si Sam at tinulungan siya sa pagkain, at sumunod ang iba. Ang sarap nitong lobster. Minnie, subukan mo ito. Nanay at tatay, magkaroon din ng lobster na ito. Bakit napakalaki nitong alimango? Nay, king crab po ito. Nakakabaliw ang mahal. Nagkakahalaga sila ng libu-libong dolyar bawat isa. Ano ito? Ito ay itim at natutunaw sa iyong bibig. Napakasarap nito. Ito ay caviar. Mas mahal ito. Ito ay abalone. Hindi ko rin alam. Mas masarap ang isang ito. Habang nagsasaya sila sa pagkain, tumayo si David at sinabing, Tito at Tia, maglaan kayo ng oras at tamasahin ang pagkain, kailangan ko nang umalis. Kung kulang ang pagkain, hilingin kay Miss Pearl na ipaalam sa kusina para makagawa pa. David, maaari kang pumunta, sagot ni Sam sabay subo ng pagkain. Umalis si David, alam niyang may sasabihin si Pearl sa kanyang pamilya. Ayaw niyang naruroon para manghimasok sa desisyon nito. Susuportahan niya ang anumang desisyon na gagawin niya. Ilang saglit pagkaalis ni David, nagsalita si Pearl. Mag-impake ka na ng mga gamit mo at umuwi ka na kapag tapos ka ng kumain. Ililipat kita ng pera on time every month. Pearl, ayoko nang bumalik. Bakit hindi mo ako ayusin dito? Sabi ni Sam. Napaisip si Pearl. Buti na lang kung makapagtrabaho doon si Sam, kaya sinabi niya, ibigay mo sa akin ang diploma mo sa universidad, at titingnan ko kung aling posisyon ang babagay sa iyo. Biglang tumigil sa pagsasalita si Sam, at tumahimik ang kwarto. Nanatiling nakatitig si Pearl kay Sam. Medyo nakaramdam ng kaba si Sam. Kanina pa siya takot kay Pearl, pero hindi gaya ngayon. Kinilig siya sa titig ni Pearl. Sa wakas, wala siyang choice kundi sabihin, bueno. Pearl, hindi ako nag-aral sa universidad. Oh, hindi ka nag-aral sa universidad. Ano ang nangyari sa perang naipon ko para ipadala ka sa universidad noon? Tanong ni Pearl pagkatapos huminga ng malalim. Well, natalo ako ng pera sa pagsusugal noon, kaya napilitan akong magsinungaling sa iyo at sabihin na na-admit ako sa universidad, nanginginig na sabi ni Sam. Kaya nagsabuatan ng buong pamilya para dein ako. Nag-impok ako at nag-ipon kahit na masama ang kalusugan ko kaya nahimatay ako sa trabaho, at ginamit mo ang perang naipon ko para bayaran ang mga utang mo sa pagsusugal. Ate, wala na tayong ibang choice. Sabi ng mga debt collector na iyon, puputulan nila ang kamay ko kapag hindi ko sila binayaran. Walang choice sina mom and dad kundi magsinungaling sa'yo. Pearl, alam kong mali ako, pero nagbago na ako at hindi na ako sumugal simula noon, paliwanag ni Sam. Maaari akong magpatotoo dyan. Nagbago na si Sammy. Pagsingit ni Lay, huminga ng malalim si Pearl, pilit na pinapakalma ang kanyang galit. Chapter 68. Huminga ng malalim si Pearl, pilit na pinapakalma ang kanyang galit. Sige na, maaari kang magsimula sa ibaba bilang isang waiter. Perlas, ayokong maging waiter. Bigyan mo ako ng supervisory job at ilagay si Minnie sa pamamahala ng pera. Sa ganitong paraan, mapipigilan natin si David na magkaroon ng affair kapag may pera siya. Ipinapangako ko na isusumbong ko ang lahat ng ginagawa niya sa iyo. Sinabi ni Mama na tulungan ka namin. Matapang na sabi ni Sam. Natawa si Pearl dahil sa galit. Isang supervisory job. Ilagay sa kanya ang pamamahala ng pera. Tulungan mo ako. Sinisikap nilang pagnakawan si David. Iniisip din ba nila na ang hotel na ito ay magiging kabilang sa pamilyang Warner sa hinaharap? How dare they think that way? Gusto mo ikaw na ang bahala sa pera? Alam mo ba kung magkano ang buwan ng kita? Alam mo ba kung magkano ang pagkain na ito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo.
Ang pagkain na ito ay nagkakahalaga ng $1,000,000, at ang kita ng lugar na ito ay halos $1,000,000,000 sa isang buwan. Sa tingin mo ba kaya mo yan? Tapos na magsalita si Pearl. Napatigil ang lahat sa pagkain. Tumingin sila sa kanya na may gulat na mga mata. $1,000,000 para sa isang pagkain. Nakakabaliw yun. Pearl, magkano? Ang sabi mo para sa pagkain natin ito. Nilunok ni Sam ang pagkain niya at bumulong. Ang pagkain na ito ay nagkakahalaga ng kabuuang $1,000,000. Matagal na natahimik ang mga tao. Matapos mawala ang pagkabigla, sabi ni Leigh, ganito ba ang kinikita mo kada buwan? Mukhang masarap ang lasa mo. Tapos hindi na tayo babalik. Kami ay nagkaroon ng isang buhay ng mahirap na trabaho. Oras na para mag-enjoy. Dahil mayaman ka, bigyan natin si Sammy ng bahay at kotse para makapag-asawa siya at manirahan, dagdag ni Billy. Tumingin si Pearl sa pamilya, walang imik. Pareho silang lahat. Nalungkot siya dahil ipinanganak siya sa ganoong pamilya. Naisip niyang tulungan sila hanggat maaari dahil pamilya naman sila. Pero, ngayon lang niya gustong umalis. Ayaw na niyang makita ang mga taong ito. Tulungan ninyo ang inyong sarili sa pagkain. Lalabas ako saglit. Tumayo si Pearl at umalis pagkatapos magsalita. Nasaroon siya ng loob. Ang buong pamilya niya ay nagsabuatan para linlangin siya. Kinuha nila ang perang naipon niya para mabayaran ang mga utang ni Sam sa pagsusugal. Kung maibibigay nila ang gusto nila ngayon, hihingi pa sila bukas. Hindi sila kailanman masisiyahan at magpapasalamat. Ang ginawa lang nila ay kumuha. Ayaw na niyang makita ang mga taong ito. Nagpatuloy ang mga tao sa pagkain. Sayang ang hindi kainin ang pagkain ito na nagkakahalaga ng $1,000,000. Kasabay nito, pumunta si Pearl sa opisina ng chairman. Nilalaro ni David ang kanyang cellphone dahil sa inip. Hoy, Miss Pearl, bakit ka agad umakyat? Mr. Liddell, gusto kong umalis at hindi na sila muling makikita. Sabi ni Pearl, gusto mo bang umalis ngayon? Paano naman sila? Bibigyan ko ba sila ng pera? Tanong ni David. Hinala niya ang pamilya ni Pearl ay may sinabing masakit sa kanya na naging dahilan ng kanyang reaksyon. Dahil nakapagdesisyon na si Pearl, susuportahan siya nito. Huwag naman sana, hindi ito matatapos kung bibigyan mo sila ng kahit ano. Hinding-hindi sila makontento. Kung gayon dapat ko bang huwag pansinin ang mga ito? Oo, huwag pansinin ang mga ito. Kung magdulot sila ng anumang gulo sa hotel, iulat lamang ito sa pulisya at ilagay sila sa istasyon ng pulisya sa loob ng 2 araw. Sige na, saan mo unang balak pumunta, Miss Pearl? Gitling, pupunta ako sa Springfield. Ito ay isang world-class na metropolis na may maraming mahuhusay na tao, at mayroon akong kasama sa universidad sa Springfield na maaari kong hingan ng tulong. Okay, nais ko sa iyo ng isang maayos na paglalakbay, Miss Pearl. I-host kita ng celebration dinner pagbalik mo. Salamat, Mr. Liddell. Walang ideya si Billy at ang iba pa nakakaalis lang ni Pearl papuntang Springfield. Nakain na sila ng marami ngunit hindi nila matiis na humiwalay sa mga pagkaing nagkakahalaga ng $1,000,000. Kaya, sa kalaunan ay gumugol sila ng 3 oras sa pagkain. Chapter 69. Umalis ang grupo sa pribadong silid pagkatapos nilang kumain, at dinala sila ng waiter sa opisina ng chairman. Mahal kong bayaw, nasaan ang kapatid ko? Tanong ni Sam. Huwag mo akong tawaging bayaw. Sabi ko naman sa inyo, kami ni Miss Pearl ay magkatrabaho lang. Hindi pa kami umaalis sa linya, at estudyante pa rin ako sa universidad. Paano ako magiging bayaw mo? Sagot ni David. Nagkatinginan ng grupo. May naramdamang hindi tama. Hindi ito problema kanina, ngunit ngayon ay hindi na nila siya matawagan ng ganito. Well, Mr. Liddell, nasaan ang kapatid ko? Tanong ulit ni Sam. Umalis na ang ate mo. Umuwi ka na pagkatapos mong kumain. Sagot ni David. Umalis siya. Hahanapin natin siya. Nung sinabi kong umalis siya, hindi ko ibig sabihin na umalis siya sa hotel, kundi River City. Narito ang resignation letter ni Miss Pearl. Tingnan mo sarili mo. Inabot ni David kay Sam ang isang papel pagkatapos sabihin iyon. Nag-resign ba siya? Nagulat ang grupo. Parang may hindi tama. Kinuha naman ito ni Sam at nakitang resignation letter nga pala iyon ni Pearl. Mr. Liddell, bakit nag-resign ang kapatid ko? Paano ko ito ilalagay?
Iniisip ni Miss Pearl na maaabala mo siya kung magtatrabaho siya dito. Hindi niya ma-meet ang mga requirements mo, kaya wala siyang choice kundi umalis, sagot ni David. Saan nagpunta ang kapatid ko? Hindi ko alam. Sa tingin ko ay hinanap niya ang kanyang kasama sa unibersidad. Mabilis na kinuha ni Lay ang kanyang cellphone at tinawagan si Pearl. Pasensya na, hindi available ang numerong tinatawagan mo. Sorry, hindi, hindi. Bumagsak si Lay sa lupa. Nakipagtulungan ka ba sa wrench na iyon para lokohin kami? Sinasabi ko sa'yo, hindi tayo aalis hanggat hindi siya lalabas. Sabi ni Billy kay David na puno ng galit ang mukha. Sir, huwag kang magalit dito. Hindi ko pinilit na umalis. Ang anak mo, ikaw ang may gawa niyan. Ano ang kinalaman nito sa akin? Kasalanan mo kung mag-tantrum ka dito. Wala akong pakialam. I'm staying here unless lalabas siya. Nagagawa kong mag-enjoy ng masarap na pagkain at masarap na inumin pa rin. Nanatiling hindi natinag si Billy. Sir, I treated you to the best food in the hotel for her sake noong nandito pa si Miss Pearl. Ang pagkain na ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Pero hindi ko na kailangan pang maging magalang sa iyo ngayong wala na siya. Magsusumbong ako sa pulis kapag nag-tantrum ka dito. Huwag mo akong sisihin sa pagkasira ng reputasyon mo kung nakukulong ka ng matagal. Dahan-daang sabi ni David. Oo naman, natakot sila kaagad nang sabihin iyon ni David. Pagkatapos ng lahat, si David ay isang malaking pagbaril sa kanilang mga mata. Huwag mo akong lokohin. Sinasabi ko sa'yo, matagal na akong nabuhay. Walang nakakatakot sa akin, sabi ni Billy. Bagamat sinabi niya iyon, ang nanginginig niyang boses ay nagkanulo sa pagkabalisa sa kanyang puso. Sir, paano kita mabluff? Medyo alam ko ang sitwasyon ni Miss Pearl. Anak mo rin siya, pero bakit iba ang pakikitungo mo sa kanya? Kung binigyan mo ng pansin si Miss Pearl, hindi siya aalis ngayon. Umiiyak si Miss Pearl nang umalis siya. Sinabi niya na binayaran ka niya sa pagpapalaki sa kanya noong umalis siya. Ayaw ka na niyang makita. Malamang hindi mo na siya mahahanap. Naramdaman ni Billy ang matinding galit na napuno sa kanyang dibdib at halos mawalan ng malay nang marinig ang sinabi ni David. Mabilis na humakbang si Lay para alalayan si Billy. Nakaramdam din si Sam ng boss sa kanyang ulo. Wala na ang magandang kinabukasan na inaakala niya. Chapter 70. Hinayla ng magulang ni Minnie si Minnie para umalis. Hindi nila nais na kumilos ng walang ingat kay Billy. Paano kung talagang naaresto sila? Minnie, sigaw ni Sam. Lumingon si Minnie at malungkot na tumingin kay Sam. Anong tinitingin-tingin mo sa taunan na ito? Nagkaroon sila ng magandang pagkakataon. Pero kailangan lang nilang pilitin si Pearl. Tingnan mo ang sitwasyon ngayon. Wala silang nakuhang kahit ano. Sa kanyang kakayahan, kailan kaya siya makakabili ng bahay at sasakyan? Halika, bilasan mo akong umuwi. Putulin mo ang iyong relasyon sa kanya. I'll introduce you to someone better. Mabangis na sabi ni Mrs. Fuller habang hinihila si Minnie. Sa halip ay naramdaman ni Sam na mahulog sa impyerno mula sa langit. Naramdaman din ni Billy at Lay ang pagkulo ng kanilang dugo habang nilalamon sila ng galit. Kung binago ni Pearl ang kanyang contact information, saan nila siya hahanapin? Si Pearl ay nagpadala sa kanila ng pera bawat buwan sa loob ng maraming taon, kaya naging ugali na ito. Matagal na silang hindi nagtrabaho. Sila ang kinaiinggitan ng lahat ng tao sa nayon, nagpalaki ng mabuting anak at may panggastos ng hindi nagtatrabaho. Paano kung bigla silang naputol sa pananalapi? Kailangan ba nilang bumalik sa mga dating araw ng paglabas sa umaga at pag-uwi sa gabi, nagtatrabaho ng husto araw-araw? Ano kaya ang iisipin ng nayon sa pamilya? Nagsisi ang matandang mag-asawa nang maisip nila iyon. Nag-enjoy lang sila sa bahay. Maaari silang magpalipas ng araw sa paglalaro lamang ng poker at paglalakad. Kasalanan ng punk na si Sam ang lahat. Kung hindi dahil sa kanya, nasa bahay pa rin sila. Ngayon, mahusay. Wala na silang natira. Hindi naisip ng matandang mag-asawa kung gaano kalupit ang pakikitungo nila kay Pearl mula pa noong bata pa ito. Nagsisilang sila sa pakikinig kay Sam at sa pagpunta dito. Tama sila, syempre. Kung mananatili sila sa bahay, padadalhan pa rin sila ni Pearl ng parehong halaga ng pera ng walang kaunting costing. Tahimik na nakaupo si David sa sopa habang pinagmamasdan ang reaksyon ng pamilya.
Maaari siyang magbayad para maalis ang mga ito. Kahit na humingi sila ng hindi kapani-pani walang halaga ng pera, kayang-kaya ito ni David. Gayunpaman, ayaw silang bayaran ni David. Natagpuan ni David na isang himala na hindi pinabayaan ni Pearl ang kanyang sarili na may ganoong background ng pamilya, at napahanga siya nito. Si Pearl ay may magandang figure at magandang hitsura. Siya ay hindi mas masama kaysa sa 3 campus belles ng SRU. Nagkaroon pa siya ng maturity na mas kaakit-akit sa mga lalaki. Alam na alam niya iyon. Nagtrabaho siya sa isang magarbong lugar tulad ng Golden Leaf Hotel at nakipag-ugnayan sa mga mayayamang negosyante kaya magiging isang piraso ng cake kung ibibigay niya ang lahat sa kanyang kita. Sir, kung hindi ka pa rin maniniwala sa akin, maaari kang maghintay sa entrance ng hotel tuwing umaga para tingnan kung papasok si Miss Pearl sa trabaho. Siyempre, ang kondisyon ay hindi ito makakaapekto sa operasyon ng hotel. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa hindi pagharap sa iyo. Yun lang ang masasabi ko. Baka umalis ka na. Malungkot na umalis ang grupo. Walang ideya si David kung uuwi sila kaagad o maghihintay sila. Gayunpaman, wala na itong kinalaman sa kanya. Ang ilang mga bagay ay hindi pinahahalagahan hanggang sa sila ay nawala. Marahil sa wakas ay napagtanto nila kung gaano kagaling si Miss Pearl pagkatapos na mawalan ng suporta at mawalan ng lakas ng loob.